Dahil sa aking sabi, hindi mo kami pinansin. Kayo man pagnoon, aking nalalamang ikay Pinagdag sa lahat ng marami, maging sa pananamita at kaalaman. Ang katotohanan ng hinaharap namin kung kay Kristo ay Ang isa sa mga bagay na ayaw natin ay ang maghintay. Lalo na kapag naghihintay tayo sa wala. Ayaw natin maghintay natin kapag naghihintay tayo, umaasa tayo. At kapag aasa naman tayo at hindi nangyari, mag-disappoint tayo. Maulan tayo ng gana. Ito marami po ang kanila. Ang lahat po ito ay wala sa paghintay. Pag gusto mo ay nasa ating pag-ugali. Kaya nga po ang tanong, ano ba yung ating pag-ugali sa tuwing tayo ay naghihintay? Mabilis ba tayo mainip? O mahaba ang ating pasensya? Kung tayo ay mabilis mainip, kung tayo ay maiksi ang pasensya at tutunanan lamang, tunay na po na makakasawala yung ating paghihintay. Pero ano ba ang pamontra sa inip? Ano nga po ba ang pamontra sa ating maiksing pasensya? Samantalang tayo ay naghihintay o nagiging produktibo ang ating paghihintay. Ngayon nga po ay sinisimulan natin ang unang linggo sa panahon ng Adbyento. Alam natin na sa panahon ito, ang salitang Adbyento ay namahulugan pagdating, may darating sa ating buhay. Kaya nga po mahalaga at ang tema ng ating Ebanghelyo ay tungkol sa paghahanda. Inibitahan tayo ng ating Panginoon na maging handa sapagkat siya ay darating. Dumating ang ating Panginoong Diyos noong unang Pasko sa pamamagitan ng pagsira ng ating Panginoong Jesus. At siya ay muling darating sa kanyang ikalawang pagdating, ang tinatawag nating parusiya, na kung saan siya ay magiging hukom natin. Ngunit meron pa pong pakatlong pagdating. Ang ating Panginoong Diyos ay patuloy na dumarating sa ating buhay na minsan hindi natin namamalayan, na minsan hindi tayo nagiging handa. Kaya nga po ang mensahe ng ating Ebanghelyo ngayon ay tungkol sa pagiging handa. Kaya nga po ang tanong, sa paanong paraan magiging aktibo yung ating paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Diyos? Sa paanong paraan magiging mas makabuluhan ang ating paghihintay sa pagdating ng ating Panginoon? Alam niyo po, meron akong 4 na mungkahi kung paano mas maging makabuluhan yung ating paghihintay sa pagdating ng ating Panginoon sa panahon ng Adbyento. Una, linisin natin ang ating mga sarili sa ating mga kasalanan. Bakit ba mahalaga na sa panahon ng Adbyento, sa pagdating ng ating Panginoong Diyos, inihahanda natin ang ating sarili sa pamamagitan ng paglilinis natin sa ating mga kasalanan. Alam mo, lahat tayo ay makasalanan bilang tao. Lahat tayo ay nakakagawa ng hindi maganda laban sa iba. Kahit po yung mga santo, paano pa man sila naging santo, sila din ay nagkamali at makasalanan. Pero ang tanong, at ito po ang ating pakatatandaan, ang biyaya at grasya ng Diyos ay mas malaki pa kaysa sa lahat ng ating mga kasalanan. Mas mahinman ang awa at pagpapatawad ng Diyos kaysa sa lahat ng ating kasalanan. At alam niyo sa totoo lang, gusto ng Diyos na tayo ay kanyang biyayaan. Sabik na sabik ang Diyos na tayo ay kanyang pagpagain. Kaya na po minsan, hindi natin ito natatanggap dahil sa ating kasalanan. Sa pagkasabing tayo mo ay nagkakasala, hindi lalo ito ang ating sarili sa Diyos at sa kanyang biyaya. Ito po ang ginagawa ng kasalanan. Inilalayo tayo sa pagpapala at biyaya ng Diyos. Kaya na po ngayong panahon ng Adbyento, lumapit tayo sa Diyos sa sakramento ng kumpisal at hinilali ng kanyang kapatawaran sa nagawa nating pagkakasala upang makapat natin ang kanyang biyaya at pagpapala. Pangalawa, upang mas maging makabuluhan yung ating paghihintay sa pagdating ng ating Panginoon ngayong panahon ng Adbyento, patuloy tayo maging mapagmatyan. Maging mapagmatyan. Pagkamat hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon, mahalaga na alam natin at binabantayan natin kung ano ang ating iniisip, binabantayan natin kung ano ang ating sinasabi, binabantayan natin kung ano ang ating ginagawa. Kaya kung may panahon ng Adbyento, mahalaga na aware tayo na yung ating iniisip, sinasabi at ginagawa ay pawang kabutihan lamang
para sa iba. Alam niyo po, meron isang lalaki na lumapit sa isang pari at nagtanong. Sabi niya, Father, gusto kong i-alay sa Diyos ang kahuli-hulihan kong araw at sandali ng aming buhay. Kaya na, Father, hindi ko alam kung kailan yung last day ko sa mundot ito. Ano ang gagawin ko ba? Sabi ng pari, madali lang yan. Kung gusto mong i-alay sa Diyos ang last day mo sa Kanya, ang kahuli-hulihang sandali ng iyong buhay, i-alay mo sa Diyos ang araw-araw mong ginagawa para sa Kanya. I-alay mo sa Diyos ang bawat sandali ng iyong buhay. Upang sa gano'n, may i-alay mo sa Kanya. Bagamat hindi mo alam yung iyong last day, yung iyong huling sandali ng iyong buhay. Tapos sa panahon ng Advento, ang pagiging mapagmantsyag ay nangangahulugan pagiging tapat sa lahat ng ating ginagawa, pagkaroon ng isang pag-iisip, pagsalita at pagsagawa na kabutihan lamang para sa ating kapwa. Ang katapatan sa lahat ng ating ginagawa ay ang pagiging mapagmantsyag kapag hinihintay natin ang pagdating ng ating Panginoon. Pangatlo, upang maging mas makabuluhan ang pagdating ng ating Panginoon samantalang hinihintay natin ang kanyang pagdating, subukan po natin makita ang Diyos at madama ang kanyang presensya sa lahat ng bagay. Kapag hinihintay natin ang pagdating ng ating Panginoon sa panahon ng Advento, subukan po natin makita siya sa bawat miyembro ng ating pamilya. Subukan natin makita ang Diyos at madama ang kanyang presensya sa bawat ikha ng mga tao na ihirap at humihingi ng tulong at awa natin. Subukan natin makita ang Diyos at madama ang kanyang presensya sa bawat matataas at mababa nating karanasan sa buhay dito. Subukan po natin makita ang Diyos at madama ang kanyang presensya sa bawat banal na isang ating ipinag-iiwan at sa banal na komunyon na ating tatanggapin. Kapag magbigay po tayo at gagawin natin ang ating sarili, kailan ba natin nakikita ang Diyos? Kailan ba natin naaalala ang ating Panginoon? Sana po naaalala natin siya, hindi lamang sa oras ng pangangailangan, hindi lamang sa oras na tayo ay nahihirapan. Sana po naaalala natin ang Diyos sa lahat ng oras. At ang pagdalang po mga kapatid, upang maging makabuluhan yung ating pagkikitay sa pagdating ng ating Panginoon sa panahon ng Advento, at paanyaya sa atin ay ang patuloy na magdasal at naintig na manalangin sa ating Panginoon. Siguro po yung karamihan sa atin ay madalas mag-alala. Parang po sa atin siguro na maraming iniisip at inaalala sa buhay. Pero kapag yung mga plano natin ay hindi natin na isakatuparan, mabilis tayo mag-alala. Ang dami natin iniisip. Pero alam po, yung pinaka-the best sa protection natin sa pag-aalala ay yung ating connection kay Jesus sa pamamagitan ng panalangin. Kaya na po sa panahon ng Advento, ito ay ang pagkakataon natin na mas mapalagi pa ang ating buhay panalangin. Ano ba ang ginagawa ng pagdarasal sa atin? Ano ba ang kabutihang bunga at dulot nito sa ating buhay? Alam niyo po, kapag tayo ay amis na nag-aalala, kapag ikaw ay madalas matakot sa buhay, kapag dami mong iniisip, subukan niyo pong manahimik, huminga ng malalim, at naintig na manalangin. Sa mga ginagawa ng panalangin, ay nagbibigay ito ng kapayapaan at kapanatagan sa kalooban. Subukan niyo po, kapag labis kayo nag-aalala, kapag kayo ay nalulungkot o natatakot sa buhay, sumandali kayong manalangin, humingi ng presensya ng Diyos sa kanyang pagpapala at ibibigay niya ang kapayapaan at kapanatagan ng inyong kalooban. Tandaan namin sinabi ni St. Padre Pio, pray, hope, and do not worry. God is merciful, and He answers our prayer. Magdasal, umasa sa Diyos, at huwag mag-alala, sapagkat ang Diyos ay maawain, at ibibigay niya, diringgin niya ang lahat ng ating panalangin. Mga kapatid, ngayong panahon ng Advento, ito po yung tamang panahon
at tanggapin natin ang ating Panginoong Jesus na dumarating sa ating puso at kalooban sa pamamagitan ng ating patuloy na paglilinis sa ating mga kasalanan, sa pamamagitan ng ating pagiging mapalpansyan at pagbabat tayo sa lahat ng ating iniisip, sinasabi at ginagawa sa pamamagitan ng ating pagtingin sa Diyos at pagdama sa Kanyang presensya sa lahat ng bagay at higit sa lahat sa pagpapalalim natin sa ating buhay panalangin. Alam niyo po, kung meron man tayong mga kaibigan sa Diyos, kung meron man tayong mga panalangin na hindi pa po niya ibinibigay sa atin, halimbawa, kagalingan sa karamdaman o pag-asenso sa buhay, huwag tayo mainit sapagkat ang Diyos po ay natikinig. Siya ay darating at sa kanya po pagdating ang kanyang daladala ay hindi po kaparusahan sa ating kasalanan. Sa pagdating ng ating Panginoon ngayong panahon ng Advento, ang kanyang daladala ay katuparan sa ating mga panalangin. Sapagkat ang kaligtasan ay darating sa atin. Huwag po tayo mainit. Marunong tayo maghintay at manatiling tapat at patuloy na kumapit sa buong may kapal. Tuloy tayo at sabay-sabay natin ipakita ang ating pananampalataya.